Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, and today we are going to customize the re-edit Halo Infinite 112 scale Master Chief Mjolnir Mark 6 Gen 3. So ito mga ma'am, sir, bootleg po ito KO. This is a knock-off figure na nabili ko for around 800 pesos. So ito na yung figure, okay naman siya. Meron akong review nito sa akin channel, so if you want to view the video, type nyo lang dun sa YouTube search bar Master Chief Ralph Cifra. Ayan, lalabas na yan. And also, kinustomize ko na rin to dati ng battle damage. Ngayon, gagawin natin siyang Master Chief X Punisher. Try natin siyang lagyan ng skull sa harap. Okay? Medyo may issue lang yung isa kong unit. Actually, 3 units to Tatlong units. Yung isang unit, tatanggal yung ulo, yung neck break, yung neck armor. Pero madali lang yan. Igugulo lang naman yun eh. And also dito sa isang baril natanggal yung igugulo ko na yung isang part diyan kasi natanggal na mismo yung peg. Okay? Ito pala natanggal yung neck peg niya. Ayan. So mag-spray na tayo. Ang gagamitin natin primer dito ay ito naman, flat black. Okay, number 4 flat black tayo. Spray natin lahat ng ito lahat ng surface dito sa armor niya. Tapos sa dry brush natin and then detailing, then we're done. Ito yung action figure na to, hindi ko na siya babaklasin kasi baka magkaroon pa ng iba pang issues. So actually chinek ko naman siya. So dahan-dahan lang. Siyempre pag bootleg hindi gaanong maganda yung hindi na gaanong sturdy yung pagkakagawa ng action figure. So meaning may mga joints na it will fall off, mas maluwag, pero this time okay naman yung figure, mabigat. May weight din siya, and chinek ko na rin yung ibang joints niya. Yan. All working naman, and not so loose, not so tight. So start na tayo mag-paint. Okay? Gagamitin natin paint ay Boss Ni number 4 flat black. Okay, tapos na tayo sa flat black na application. Naka-2 coats tayo rito, or 3 pa nga atay. Yan, para lang mag-sip in lahat ng paint dun sa mga crevices niya. Kasi maraming crevices si Master Chief. So, ang concept na naisip ko rito, kasi yung wife ko nag-recommend siya ng material. Yung bagong material natin na gagamitin dito ay thermoplastic beads. So, yung thermoplastic beads, meron akong video nun, search nyo na lang sa YouTube. Ganito siya. Actually, yung nasa bead form siya, pero pinainit ko na. Gumamit na kasi ako nag-testing na ako sa Warhammer na action figure. Tapos ito mainit na tubig to kaya ingat kayo kasi yun nga, hot water siya. Tapos binabad ko yung mga beads. Tapos magko-form siya na parang very gooey na white na na substance, para siyang glue. Tapos moldable siya. Soft nagiging soft na ngayon. Pag lumamig yung environment, nagiging siya, hard. So yun yung maganda rito, habang mainit siya, nagiging malleable. So yun yung kailangan natin trabahuhin dito mga ma'am sir. Ayan So gagawin natin dito, transfer natin dito sa kanyang left arm yung glue or yung plastic. Actually, mas maganda nga kung hindi pa natin napaprime to, kasi una ako naisip dito ang concept, Punisher X Halo. Kasi sabi ko para iba naman, para maiba naman, gawin nating Resident Evil naman. I-extend natin gawa tayo ng infected version ng kamay. Hanggang dito siguro, sa kanyang chest. Yan. Tapos, lagyan natin ng mga claws dito. Siguro 3. Or tentacles din, parang Wolverine type. Yan. Pero naka-bend din naman yung sobrang straight na claws. Yan. Tinan lang natin. Tapos dito sa part na to, hahabaan natin yung kuko niya. O try lang din natin gumawa ng extensions sa left na hand niya. Also try din natin na wag i-cover yung mga articulation points para nabebend pa rin natin. Yan Yan, pwede nating i-attach dito yung part. Tapos gamit tayo ng sculpting tool, dikit natin. Yan. Para mas organic siya tingnan. Tapos yung dulo, pwede nating i-form na spike, ng mga spikes. Yan.
Huwag lang natin tatakpan yung mga ano ma'am sir, yung mga articulation points kasi sayang eh, nag-articulate naman siya, baka malimit yung articulation eh. Ayan o, yan ganyan. So i-build up lang natin tong mga spikes na to para mag-create siya ng mas organic na texture or shape dito sa kanyang armor. Parang nag-erupt yung ano niya, yung T-virus dito sa armor. Yun yung gagawin natin. Okay? Okay, after natin mag-sculpt ng arm, yan, ito na rin yung kanyang right na fist. Nilagyan na rin natin siya ng mga tentacles. Yan. So ganito na yung itsura niya. Ito na yung status. Nag-spray na rin tayo ng black primer all over the figure, plus yung molded plastic na ginawa natin. Yan. Tapos ang next na step na gagawin naman natin, tanggalin muna natin tong ano, mag-apply tayo ng Vallejo Metal Color Steel na paint for dry brushing naman. So, dry brush na natin yung action figure. Yung ano lang yung suit lang niya, yung armor lang. Okay? And para lumabas yung mga details. So yung dry brushing, applying paint thinly para magkaroon ng weathering, lumabas yung detail, yung iba't ibang pattern ng armor. And also, yung mga crevices, hindi niya na madadaanan. So, yun na yung yun na yung nag-i-indicate na, yun na yung mga shadows natin. Ito, pag nag-dry brush tayo, lalabas yung iba't ibang parts ng armor na may mga highlights. Ibig sabihin, yun yung tinatamaan ng ilaw or yun yung mga natatamaan ng damage. Kasi usually yan, pag yung mga edges nagkikiskisan, doon tumatama yung iba't ibang pieces of armor. Doon nangyayari yung weathering. After natin mag-dry brush, gamit tayo ng Hero High Pigmented Water-Based Acrylic Ultra White para naman mag-apply ng dry brush din. Actually, dry brush method din lalagay natin dito sa mga molded parts. Para pag nag-apply tayo ng magenta, ito yung mga gagamitin nating colors dyan. Magenta, purple, orange, and yellow, tsaka a little bit of green. Yan. Gusto ko vibrant yung mga tentacles niya. Okay. Apply tayo. Yan. So yung mga hindi tinatamaan ng mga parts, yan ay yung pinaka-darkest parts natin. Para lang yung base niya puti. Pag yung base kasi natin puti, mas vibrant yung colors versus dun sa black yung base. Next step, gamit tayo ng water-based acrylic primer matte gray from Hero Paints para makapag-add tayo ng additional color separation details. Okay? So dito sa hips, pwede tayo mag-apply dyan. Dito sa legs. Ginagawa natin to para pag nag-apply tayo ng dry brushing, ma-overlap to mga parts na to. Kasi pag ginawa natin to na mas later na part, pagmumukhang hindi siya kasama dun sa overall look. Hihiwalay siya kapag nag-overlap siya dun sa gradient na i-apply natin. So dapat nasa ilalim siya. Kaya na-apply natin siya ng mas maaga. Okay, finish na tayo sa color separation. Ito na yung status niya. Okay, so front, back. Also, ito na yung ating infected na arm. So, sumabit. Okay. Ayan. So, next step na gagawin natin, gamit tayo ng Hero Paints Cobalt Blue para dito sa side na to. Lalagyan natin ng blue na gradient or dry brushing dito sa kanyang right side. Tapos dito naman purples and reds. Okay, try natin dito sa kanyang chest. So parang lang to, tama lang to ng ilaw.
Next color na gagamitin natin, Hero High Pigmented Water Based Acrylic Purple naman. Yan, ito na yung status ng ating action figure. So, nag-add na tayo ng layer ng turquoise. Medyo nagkaroon na siya ng edge highlighting, surface highlighting. Dito naman tayo sa kabilang side, sa kanyang left side. Actually, yung right side, dito yung cool. Dito yung warm. Okay, dry brushing lang ulit. Same technique, same application process. Halos di dumidikit yung brush ko. Super light lang talaga. Okay, next color naman, magenta naman tayo. Okay, try natin dito sa legs niya. Para mas vibrant siya na color. Add lang din tayo na extra layer of vibrancy dun sa kanyang left side. Para naman dun sa molded plastic, gamit tayo ng Hero High Pigmented Water Based Acrylic Orange naman. So we'll go for orange, red, and yellow na gradient. Let's go for orange. Dito, leave muna natin to for red naman. Actually, pwede rin naman mag-overlap na onte. Pero ito yung gagamitin natin. Orange, red, and yellow. Okay, next color. Traffic Yellow from Armored Komodo. Ilagay natin dito sa mga tips. Para vibrant siya. Next color, warm red naman ang gagamitin natin. Okay, punas lang ang kamay. Make sure na malinis yung kamay nyo bago humawak dun sa figure kasi baka mamaya mag-transfer yung paint. Baka basa pa yung paint dito sa fingertips and then hawakan nyo yung action figure. Baka mag-transfer. So yun lang. Be very careful lang mga ma'am sir. Okay? Okay, red naman tayo dito. Ito ginagawa ko mas siya, dabbing motion, okay? Mas pinapoint ko lang yung brush ko towards certain parts of the molded plastic. Hindi sa buong area. So sa mga corners lang. Yan. Pwede rin siya maging blood effect or splatter effect. So you can do some little airbrush, dry brush dun sa mga tips. And let's also add a little bit of purple dun sa mix natin. Okay, para naman sa maximum contrast, mag-apply tayo ng ultra white and traffic yellow mix para dun sa last layer of highlight na apply natin dito. Okay, try natin. Dito lang tayo mag-apply sa mga tips para dyan tumatama yung pinakamalakas na ilaw. Source of light natin dito sa may upper right. Don't worry about sa mga highlights and shadows kasi pwede naman tayo magkaroon ng mga multiple sources of light diba? Sa likod, sa harap, sa baba. Kaya sobrang laking tulong ng dry brushing kasi siya na nagdi-dictate kung nasan yung highlights and shadows. Tulad nito, lahat nung hindi natin natamaan ng brush,
Yan yung shadows, di ba? And tapos na tayo sa ating Halo Master Chief X Resident Evil project. So here's the front. Tapos meron na tayong Resident Evil logo. Ginawa natin yan sa Facebook live stream. And also we added lime green as blood effects. And also pinahawak din natin yung kanyang energy weapon. Ano bang tawag dito? Energy sword. Yan, yung pang melee weapon ni Master Chief. And also in-equip na natin yung mga weapons niya, yung mga guns niya dito sa likod using blue tack. Yan. Blue tack yung ginamit ko para non-destructive yung method. Pwede pa rin natin tanggalin, pwede pa rin nating i-equip, non-equip, or i-unequip pala. Tapos ito yung likod niya, tatlo yung natin, yung mga stocks. Yan, tatlo yung stocks natin. So since bootleg to and or knockoff, hindi siya ganong kamahal dahil meron ding issue tong yung head nito Dahil nga KO, medyo brittle yung plastic, tapos naka-blue tack na lang tong head niya. Pero yung iba naman, maayos pa rin naman. May peg pa rin naman yung kanilang heads. This unit, yun, meron lang siyang issue. Pero other than that, yung joints, it's all working. Wala rin namang issue sa mga knees, sa shoulders, sa waist. Chine-check ko rin yan bago ibigay sa mga clients. So, itong unit na to, yan, may issue lang yan sa head. Pero other than that, I think ito, wala namang issue. Tapos dito, okay din naman. Check ko rin yan maya-maya. Pero yan, meron tayong 3 units. Popost ko na lang yung prices later. Pero kung makakakuha ako ng 1,000 toys, kasi ito ang base nito, 1,000 toys Kung makakakuha ako ng 1,000 toys na version na original, yun, $280 yun pag gano'n mga monster, okay? So yun. So here's the front. Ang natutuwa talaga ako dito, yung material na to, yung thermoplastic beads. Ayan. Shout out again to my wife. Siya nag-recommend sa akin na gamitin yung material na yun. And grabe, sobrang angas ng material. Marami tayong projects na gagawin dahil grabe, it blows my mind. Sobrang daming mga designs na pwede mong gawin dun sa moldable plastic. It's reusable. It's very rigid kapag lumamig, hindi siya nababend. Kapag ininitan mo, doon lang siya mabebend. Okay? Tapos gumawa na rin pala ako ng custom box for this. So ito yung Halo or Umbrella Corporation logo. Tapos nilagyan ko na rin ng mga veins using the moldable plastic. And then I have my signature over there sa lower right. And then you have the purple and the purple na veins or the T-virus. Tapos yung green na blood effects. Tapos dito din, yan, hindi siya super parang very realistic na Resident Evil. Parang mas gusto ko mas vibrant yung kanyang arm, yung infected arm niya. Parang level 1 lang to kasi kung level 3 infection na, lalagyan ko na rin pati yung yung kabilang kamay o kaya dito sa headgear niya, maglalagay na rin ako yan ng mga infected areas or mga tentacles. Pero natutuwa talaga ako sa material na to, yung moldable plastic. Ito yung very first experiment ko dito sa gamit tong material na to, kaya more projects ang gagawin natin. So stay tuned sa ating YouTube channel, Facebook page, Instagram, TikTok. Marami pa tayong projects na gagawin. So yun lang mga momsir, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.